Yan, ang message nga po natin ngayon ay be of good cheer. Yan, kasi nga, daming mga nangyari sa buhay namin, sa mga nakaraan. Saka ko lang kakwento yung mga long story. Yan, pero yun nga, kailangan talaga ng encouragement sa Word of God. Kaya ito lang talaga yung mga naaral ko tungkol sa pag-encourage. Kaya kung sino man po sa atin yung mga nalulungkot o may mga pinagdadaanan dyan, I pray kay Lord na ma-encourage din po kayo at magkaroon ng kagalakan ngayong araw na to. Ayan, at ayun nga, ito na po yung be of good cheer. Sabi nga po ni D.L. Moody, there are too many religious meetings which are sadder than a funeral. Sabi nga, di ba, pinaka-ayaw nating mga ina-attenan funeral, kasi nakakalungkot doon, di ba, mga yung mukha, mga ganon, mga umiiyak, ganon. Ayaw natin attenan yun. Pero sabi niya nga, marami daw mga religious meeting, mga simba, mga service na parang kala mo funeral kasi yung mga uma-attend laging mga nakaganon. Mga hindi ngumingiti, hindi namamansin. Naalala ko nga dati, nung grade 5 ako, meron kaming sinisimbang church kasi wala pa kaming church noon. Kaya doon muna kami nagsisimba. Pero ako, bilang bata, hindi ako na-attract doon sa church na yon. Mas gusto ko pang pag-service na, lalabas na lang ako doon sa may parang kainan. Bibili ako ng piatos, gano'n, o chichirya, candy. Para doon na lang ako tatambay. Ayoko magpunta sa church kasi tuwing papasok ako sa church, walang namamansin, lahat ng mga mukha ganun. Tapos wala silang paki sa akin, kahit daanan ko sila, kahit na pumunta man ako, hindi, wala silang paki sa akin. Kaya sa isip ko, ayoko magsimba dito. Parang ang ginagawa ko pag service, kakain na lang ako sa labas. Hanggang sa mag-uwian na doon, edi uwi na kami, ganun. Kaya alam yun, marami nga daw sa talagang mga service ngayon na masyadong yung mga mukha parang parang hindi, sumasamba ako. Parang masyadong, alam mo yun, masyadong ang lulungkot na mga mukha, papasok ng church na malungkot, walang papansinin, ganyan-ganyan. Sabi ni D.L. Moody nga, they are a hindrance to the cause. Nagtatamburin ka, pag tumatalon-talon ka pa, pero nakaganon ng mukha mo, di ba? Tapos, nagdadrum ka, para gano'n. Tapos, back up ka, di ba? Behold, He comes. Pero parang hindi mo gustong bumalik si Lord. Behold, He comes, riding on. Parang gano'n. Kaya parang syempre, di ba, lahat nga po ng mga nandito, ako yung mga nagpa-plug. Ganun. Parang dapat, pag nandito po tayo sa harapan, tayo yung very responsible tayo dapat na ngumiti. Kasi, dahil sa indak mo, dahil sa galaw mo, mapapagano na rin yung mga tao sa harap. Kasi pag gano'n yung mga taong, ganito yung naglilid dito sa lahat ng mga nakatayo sa harap. Yung mga tao na rin ganun, di ba? Kaya yun, kaya na rin sa back up nga rin, kahit hindi porke hindi ka song lead, back up ka lang. Hindi ibig sabihin na hindi ka din nagagalaw o kaya hindi ka masaya kumanta, ganun. Kaya sabi nga daw, marami talagang mga religious meeting na napaka-solemn, bawal ngumiti, talagang parang gano'n, nakakalungkot. Kaya parang sa mga unbeliever, isipin nyo, tayo nga ayaw natin umattend ng funeral service. Pero paano kung yung mga unbelievers, mga sinners, di ba, na iniisip nila, bakit ako a-attend sa inyo? Ang lulungkot nyo. Di ba? Parang ayaw kong maging malungkot kagaya nyo. Kaya yung ibang mga unbelievers, mas pinipili pa nilang magpunta sa ibang lugar kasi iniisip nila na yung mga Kristiyano ang lulungkot kasi nga naman yung mga mukha laging ganun. Kaya sabi nga daw, the greatest obstacle to sinners coming to Christ is the joyless attitude of many professed Christians. Yan, alam nyo ba, ayaw ng mga sinners na lumapit kay Kristo. Kasi nakita niya na yung mga Kristiyano, walang kasiyahan sa buhay. Di ba may kanta tayo na, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya, di ba? Kaya pero pag pinapakita natin na ang lungkot maging Kristiyano, ganyan, parang yung mga tao tuloy sa paligid natin, ayoko rin maging Christian kasi ikaw nga malungkutin ka eh. Kaya parang gano'n. Kaya ayun yung sinasabi ni D.L. Moody na talaga naman. Kapag tayo kasi dinidisplay na masaya maging Kristiyano, ganun pa lang nating attitude. Gusto na ng mga unbeliever lumapit sa atin. Gusto na ng mga unbeliever na sumama sa church dahil pa lang sa pagiging joyful natin. Kaya sabi nga daw, ano bang gusto ni Lord? Serious o solemn? Ayan, paki-next yan. Gusto kaya ni Lord serious tayo or solemn? Yan, sabi nga daw, God wants us to be serious.
Gusto ni Lord, syempre, maging seryoso tayo sa pagsamba, sa mga paglilingkod, sa pagsunod sa Kanya, sa pagpe-pray. Pero sabi dito, but I don't know of any place in the Bible where He commands us to be solemn. Ang ibig sabihin kasi ng solemn, yung papahabain, yung parang long face daw na sobrang lungkot. Yan, tapos, yung parang kailangan, yan, parang masyado kang, parang ipapakita mong hindi serious ako. Ano ba kayo, hindi kayo totoong sumasamba, wala kayong kaano-ano. Yung parang sa kumbento, alam niyo ba yung palabas na Sound of Music? Tsaka yung, Von Trapp Family Singers. Di ba yung madre doon na si Mary? Pinalayas siya doon sa kumbento kasi nga, jolly siya, jollying madre siya. Bawal yung dumudulas siya doon sa hagdanan, nakikipagkwentuhan sa kung sino-sino. Lagi siyang sinasaway. Sabi sa kanya, hindi ka pwede magmadre dahil dyan sa mga ginagawa mo. Pero sabi niya, bakit naman? Ang lungkot naman kung bawal yung mga ganito. Bakit bawal kausapin si sister? Bakit bawal parang magsaya sa ganito? Pumipito-pito rin siya, namamasyal siya sa taas ng parang namamasin siya ng mga bundok, ganyan-ganyan. Puro bawal yung mga pinagagawa niya. Kasi nga sa kumbento, kailangan as in tahimik na tahimik, ganyan-ganyan. Bawal mo kausapin yung gantong superior, ganyan-ganyan. Kaya, para sa kanya, hindi siya pwede doon. Yung ganong kasolemn, di ba? Kaya, pero tayong mga Kristiyano, hindi naman tayo sinabi ng Panginoong maging solemn. Seryoso tayo mag-worship, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo tatawa buong araw na to. Uy, nasa church tayo, walang tawanan dito. Di ba? Hindi ganun. Kundi para pinapakita mo daw yun, means death to all who are happy and joyful around us. Napapakita mo sa lahat na ako seryosong Kristiyano ako, puro kayo kalokohan. Di ba? Parang ganun. Hindi naman gano'n na parang lagi ka na lang solemn. Yan, sabi nga daw, merong isang missionary executive. Sabi niya, hindi daw nila isasama sa mission team yung mga tao na walang sense of humor. Kaya kayo, kung gusto nyo makasama sa mission team, makapag-mission, dapat may sense of humor kayo. Dapat hindi kayo laging serious. Kasi nga daw, paano mo ma-attract yung, oy mga bata, lumapit na kayo dito. Mag-share kami sa inyo. Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Kundi, uy mga bata, ganyan-ganyan, may kami dito, ganyan-ganyan. Parang kung gusto natin talaga maging evangelist, maging attractive tayo na makapagpanalo ng kaluluwa, dapat hindi tayo ipapakita natin na unstrict natin na hindi tayo marunong tumawa. Di ba? Kaya sabi nga daw, lalo na sa mission kasi marami diyang sa mission mga hindi komportableng mga kalagayan, magtitiis ka sa ganito at ganyan. Hindi pwede doon yung puro reklamo, ganyan-gano. Kailangan talagang alam yun, kaya niyang itawa yung mga bagay. Ayan, tapos kaya yun yung isang requirement daw. Tapos sabi dito, to be able to laugh at yourself. Sino sa inyo tinatawanan niyo sarili niyo? Pag nagkamali kayo, ganyan. Sabi, to be able to laugh at yourself and at the world around you. And to be able to laugh with others is a mark of maturity. Yan, alam nyo kapag kaya nyo nang tawanan yung sarili nyo, kunwari pag nagkakamali, parang imbis na isipin mo na pahiya ako, ayoko na magpakita, parang inaano nyo naman ako, parang masyado nyo akong ino-offend, ganyan, parang wala kayong pakialam sa akin, ganyan. Parang imbis na isipin mo yung magtampo ka, ma-offend, feeling mo pinapahiya ka, tinatawanan mo na lang, di ba? Kasi mark yun ng maturity, di ba? Na para pag inisip mo, hindi naman big deal yun, parang itawa mo na lang, di ba? Para at least nagiging mas okay patuloy kaysa nagkaroon ng away. Sabi nga dyan, a famous Shakespearean actress once said, you grow up when you get your first laugh at yourself. Nag-grow daw tayo kapag kaya na nating tawanan yung sarili natin. Sabi rin dito, people who don't know how to laugh are usually bitter and critical and hard to live with. Alam niyo ba si Miss Minchin, 'di ba? Parang ang hirap parang sa buong Princess Sarah di na ata tumawa 'yun. 'Di ba? Parang ayun nga, yung mga kontrabida sa mga pinapanood natin. Yan yung mga tao daw na hindi marunong tumawa, usually bitter sila, tsaka critical, lagi sila nakakakita ng mga mali sa tao. Tapos ang hirap nila kasama. Kasi alam mo 'yon, ayaw mo sila kasama kasi lagi may makikitang mali sa iyo. Yan, para mga perfectionist ganon. Sabi nga, the man who can't laugh at his own mistakes has a hard time forgiving the mistakes of others. Yan. Kaya pag hindi niya kayang tawanan yung sarili niyang pagkakamali, mahirap din siya magpatawad sa pagkakamali ng iba. Yan. Tapos sabi nga daw, nothing clears the air in a home or a home meeting like a good healthy laugh. Di ba kapag, alam niyo yun, may mga, si Bishop, ganun siya, pag nagpipreach siya, nagpapatama yun. Pero yung ginagawa niyang pagpapatama, tawa ng tawa yung mga tao, tumatawa pero ang sakit, ganun. Ganun, kaya yung, kung naabutan niyo yung noong mga time na high school ako, yun yung mga time na nagpipreach lagi si Bishop nun. Sobrang halos malaglag sa upuan yung mga tao. Totoo talaga dahil sobrang tawang-tawa talaga sa mga joke niya.
Kasi alam niyo yun, pinapatamaan ka pero tawang-tawa ka sa joke, ganun. Pero hindi joke, yung, dapat nga daw hindi tayo nagjo-joke, kundi humor daw. Dapat alam mo yung pag humor kasi may kwenta. Yung joke walang kwenta, 'di ba? Yung parang ano lang, anong ang tumatawa, 'di ba? Parang walang kwenta lang. Eh di laugh, 'di ba? Parang mga walang ano, nonsense lang. Ang dapat humor, yung ano, yung may alam mo yun, may parang napaisip ka doon sa parang joke gano'n, na pero may meaning. Tapos ayan nga, sabi nga dito, pero mag-ingat tayo, sabi nga, we're not talking about silly comedy. Hindi ibig sabihin na, kailangan pala, dapat lagi tayong masaya. Sa church, hindi ibig sabihin natin na lagi tayong magkokomedyante dito. Kundi ang dapat daw na joke natin ay good, healthy, holy humor. Wow, di ba? Ganun dapat. Good, healthy, holy humor. O magjo-joke ka, dapat good, healthy, holy humor. Yung sasabihin mo. Yung maka-jokes, hindi green-minded, hindi parang may mapapahiya, hindi parang nambabastos, ganun. Kundi, alam nyo yun, matatawa lang tayo kasi nakakatawa talaga at wala namang napahiya doon o meron tayong dinaw na tao. Ayun, tapos sabi dito, Jesus wants us to have joy. Diba? Na si Jesus mismo, gusto niya tayong magkaroon ng kagalakan kasi si Jesus mismo, joyful siya. He had joy. Sabi nga niya sa John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Di ba gusto ni Lord na talagang yung joy natin, mag-umapaw nga talaga. Hindi lang basta joy, kundi nag-uumapaw na kagalakan. Sabi niya nga dito, if the disciples had never seen Jesus smile or laugh, they would have wondered what kind of joy he was talking about. Kung si Jesus, iniisip natin, seryosong tao ba si Jesus? Hindi ba siya tumatawa? Isipin nyo, paano nagugustuhan ng mga bata si Jesus kung hindi siya marunong mag-joke? O hindi siya marunong magpatawa o hindi siya masayahing tao, di ba? Kaya nga ang mga bata malapit kay Jesus kasi sobra siyang di ba, masayahing tao. Kaya kung daw sa mga disciples, kung hindi daw nag-smile or nagla-laugh si Jesus, hindi nila maintindihan yung joy na tinuturo ni Jesus, di ba? Kaya sabi din dito, yes, he was the man of sorrows, but he was also the man of joy, di ba? Kaya si Jesus talaga, man of joy siya. And the only way to have joy is to get it from Jesus Christ. Minsan, mga tao, naghahanap sila ng kagalakan sa iba't ibang bagay, di ba? Pero, alam natin, ang joy, magmumula lang yan kay Jesus. Sabi nga dito, you can go to the store and purchase fun, but you can't purchase joy. Di ba, pwede kang mag-download ng maraming apps sa cellphone mo para magkaroon ka ng fun and entertainment. Pwede kang mag-download ng maraming telenovela para maaliw ka. Pwede mong gawin 'yan, 'di ba? Pwede kang ng Netflix, ng mga games. Pero magkakaroon ka lang ng fun. Pero hindi ka pwedeng bumili ng joy, 'di ba? Kapag meron tayong mga kalungkutan, hindi siya magagamot ng pagpunta nating Enchanted, ng Star City, Excite, 'di ba? O Pixie Forest, 'di ba? Para mga 'yan. Pwede ka lang magkaroon ng excitement at saka mag-enjoy diyan, pero hindi 'yun talaga yung magbibigay sa iyo ng joy. Na yung joy na malalim, yung talagang kahit anong pangyayari sa buhay mo, at mo sa sarili mong maligaya ka. Kaya alam niyo kung bakit hindi natin mabibili yung joy? Kasi meron nang bumili nun. Jesus purchased it for you when He died for you on the cross. Si Jesus lang yung nagbayad para nang binigay niya yung sarili niya sa krus para magkaroon tayo ng kagalakan, di ba? Para hindi na tayo maging malungkot sa mga buhay natin. Ayan, ayan, di ba? Kaya ganun yung presyo, di ba? Yung buhay ni Jesus para magkaroon tayo ng joy. Kaya naman, hindi natin mapagpapalit sa kahit ano. Kunwari, parang pag kami ganito ako, siguro sasaya na ako. Pag nagkaroon ako ng boyfriend, nagkaroon akong pera, nagkaroon ako ganyan, hindi ka talaga sasaya sa mga ganun. Kasi si Jesus lang ang pinaka-source ng joy. Kaya nga sabi sa kanta, if you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Sabi nga daw, hulaan niyo kung anong chapter sa Bible ang makikita mo na may greatest joy doon. Greatest joy chapter. Yan. Ang sagot diyan ay Luke 15. Kasi, nagtatanong pala ako, nilabas na. Ayan. Yun nga na yung sabi nga dito, kasi nandyan yung tatlong loss, di ba? Yung lost coin, yung babae, yung coin niya. Sabi niya, tingnan niyo mga kapitbahay, nahanap ko na yung coin ko, mag-party tayo. Tapos yung shepherd din, yung lost sheep. Nung, di ba, iniwan niya yung 99 para mahanap yung isang nawawala. Tapos sabi niya, mga kapitbahay, nahanap ko na yung nawawala kong tupa. Mag-party din tayo. Tapos yung pangatlo, yung lost son. Na yung sa prodigal son nga, di ba?
na nawala yung anak niya, nagliwaliw, tapos bumalik din sa kanya. Kaya sabi niya, papatayin natin yung pinakamatabang guya, mag-party tayo dahil yung anak ko nawala. Pero ngayon, bumalik na siya. Yeah, sabi nga, di ba, lahat silang tatlo, all of them invited their friends and neighbors to rejoice. Kasi ganun, di ba, na ganun sila kasaya nang may nawala, tas nahanap nila. Kaya parang naisip ko nga talaga, kaya pala pag nag-evangelize, ang saya talaga. Pag meron tayong dinadala sa Panginoon, meron talaga tayong kagalakan kasi alam niyo yun, nawawala tong tao na to, nawawala yung sa tamang landas ng Panginoon, tapos bumalik. O kaya may mga dati nating kasama na nawala sa fellowship pero bumabalik. Parang ang saya kasi alam mo, na natagpuan na sila ulit. Kaya may joy pala talaga doon. Ay, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Sabi nga daw, sabihin nyo, faith has a posture. Faith has a posture. Sabi daw, kung gusto mo daw makareceive every time na nakikinig ka ng preaching, huwag ka daw parang umupo ng ganon. Yung upo na pahiga, kailangan umupo ka talaga na alam mo yun. Sino sa inyo nakaranas yung paagaw? Di ba pag paagaw, nakaganon ka na? Kasi meaning, yung posture mo, sinasabi mong ready ako makareceive ngayon. Kaya sa atin daw, pag nakikinig tayo ng Word of God, huwag tayong ganon. Ibig sabihin, hindi mo ina-expect na may marireceive kang message mula sa Panginoon kapag pahiga ka na. Ibig sabihin, parang wala kang inaasahan ngayon. Pero kapag nakagano ka talaga, nakaupo ka ng maayos, inaano mo na, hindi, makaka-receive ako ngayon. Kakausapin ako ni Lord ngayon. Kaya dapat tandaan natin lagi na faith has a posture. Na lagi na tayong uupo na may ina-expect tayo. Di ba? Sa message ng Panginoon, nakakausapin niya tayo ngayon, may marireceive tayo mula sa Kanya. Yan, para hindi iwas antok din yan, di ba? Tapos sabi nga dito, Jesus says that even the angels in heaven rejoice when a sinner comes home and is forgiven. Certainly, the sinner rejoices. Sabi nga, di ba, kahit sa langit, yung mga anghel, banal na anghel, di ba, pag may taong nagsisisi, ay nagpa-party yung buong mga angels sa langit kapag may nagsisisi. Tapos yun nga rin, sabi nga dito, the first step toward joy is to receive Christ as your Savior. Yan, kaya di ba na talagang unang-unang paraan para magpaka-receive natin yung joy na to ay kapag meron na tayong Jesus sa ating mga puso. Sabi daw kasi sa Galatians 5:22, di ba nandyan yung fruit of the Spirit? Kapag tinanggap mo na si Jesus, papasok na rin sa'yo yung bunga ng banal na Spirit o yung Holy Spirit na magbibigay sa'yo ng love, joy, peace, di ba? Patience, kindness, goodness, lahat yon. At sabi nga, kaya magiging masiyahing tao na tayo. Kung dati, nung unbeliever ka, ang lungkot ng buhay mo, hindi dapat na naging mas malungkot ka nung naging Kristiyano ka kasi nasa iyo na yung Holy Spirit. Dapat, mas naging joyful ka na. Sabi nga dito, Christian people are joyful people. Di ba? Amen ba dyan? Amen. Yan. Kaya yun na, sabi nga dito, di ba? Kasi bakit tayo dapat magiging joyful people? Kasi their sins are forgiven. Kaya kahit nga sa mga mukha natin, pag nakikinig, parang baguhin na kaya natin yung mukha natin, di ba? Kasi baka may maligtas kapag nagiging maayos na yung mukha natin, di ba? Baka gusto na ng ibang magsimba dito kapag marunong na tayo bumati, marunong na tayo mag-hi, di ba? Hindi mo laging ganun. Parang wala tayong paki sa mga dumarating, ganun. Kahit sa pakikinig natin, buhay pa ba kayo? Ganun lang lagi. Di ba? Kaya dapat talaga, baguhin na natin yan. Talagang faith has a posture. Tapos, sabi nga rin, di ba, bakit tayo maging joyful people? Kasi alam natin yung Heavenly Father may care sa atin, di ba? May malasakit siya sa atin. And alam din natin na meron tayong bahay sa langit na nag-aabang, di ba? Kaya bakit tayo hindi magsasaya? Kung alam natin talaga na ganyan yung mga meron tayo. Kaya sabi nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and I will say, rejoice. Di ba? Kaya sinasabi dyan na always, kasi nga, kahit na may nangyayaring maganda o hindi maganda ngayon, magpupuri ka sa Panginoon dahil alam mong anak ka ng Diyos, alam mo yung Word of God, di ba? Kaya sabi nga dito, we can't always rejoice over our circumstances. May mga time na di talaga nakakatuwa yung nangyari sa buhay natin. Pero, kahit ganun pa man, alam nating dapat tayo magpuri kasi anak tayo ng Diyos. Sabi nga rin dito, joy is the birthright of every believer. Alam mo ba, pamana yan sa'yo ng Panginoon, yung pagiging joyful. Pamana ng Panginoon yan sa atin. Kasi knowing that you are saved, one of God's children, forgiven, going to heaven, is a source of endless joy. Kung alam mong ligtas ka, hindi ka napupunta ng impyerno, di ba? Hindi ka ba matutuwa nun na isa ka sa mga pinatawad ng Panginoon, isa kang anak ng Diyos? Di ba dapat magiging source yun sa atin ng endless joy, na napakasaya natin? Kasi, ganyan yung mga patutunguhan ng buhay natin. Pero sabi nga dito, but some Christians seem to have lost that joy. Pwede ba yun na yung joy natin sa Panginoon mawala? Is this possible?
Pero kung mawala daw, how can this joy be restored again? Kung nawala man yung joy natin, paano ba yan ma-restore? Pero ito muna, may tatlo kasi ditong joy stealer. Yan. Una, number one, unang-una talaga, pangunahing nagpapagaw ng kagalakan natin sa Panginoon ay yung disobedience to God o yung kasalanan. Na kapag may ginawa tayong bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, number one yan, nalulungkot ka kasi alam mo, nalulungkot yung master mo, nalulungkot yung Diyos sa ginawa mo. Naalala ko nga dati, parang nakakamiss yung merong kasi tayong member na gano'n. Yung pag praise and worship, sobra talaga siyang magpuri sa Panginoon. Pero parang mapapansin mo ngayon na iba na, parang hindi na gano'n yung pagpupuri niya sa Panginoon. Kaya, di ba, kasi dahil nga sa mga disobedience sa Panginoon, parang nawawala yung joy sa pagpupuri, nawawala yung joy sa Panginoon. Nakakalungkot na sana na-maintain na parang mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin siya magpuri. Pero dahil nga inuusig siya ng sarili niyang konsensya, di ba, o ng kinoconvict ng Holy Spirit, parang nawawala yung joy. Ganyan din si King David, nung sinabi niya sa Psalms 51:12. Sabi niya, David confessed his sins to God. He said, "Restore unto me the joy of thy salvation." Na nung nagkasala si David, talagang nakita niya na ang lungkot talaga magkasala, na nawala yung joy niya sa Panginoon. Nawala yung joy niya na for a year or more na parang namuhay siya sa dark cloud ng despair and gloom. Kaya kahit nga doon sa Psalms 32, binanggit dyan na ayan yung meron si, hindi ko ayan, sabi nga dyan na merong, na, dahil yung parang sumama na rin yung pakiramdam ni David, dahil nga, hindi siya nag-confess ng kasalanan niya. Tinatago niya kasi yung kasalanan. Kaya kahit physically, sumasama yung pakiramdam niya. Kaya sabi nga dyan, kung tayo nawawala na rin yung joy natin sa Panginoon, pag-isipan natin, baka meron lang tayong kailangan i-repent na kasalanan. Tapos pangalawa, joy stealer number 2 ay neglecting the Word of God. Yan, kapag pinapabayaan na natin yung salita ng Diyos, yan, kagaya ng picture na naalikabukan na, di ba? Meaning, hindi na natin pinaglalaanan ng panahon. Malulungkot talaga tayo. Kasi bakit? Yung Word of God, ito yung source ng kagalakan. Kapag ang taong nagbabasa ng Bible, gaya nga ng sinabi ni Alfred nung Wednesday, ang taong nagbabasa ng Bible, hindi nagiging negative, kundi mas nagiging positive ka. Kasi mas lalo mo nakikita kung gaano ka pinapamalasakitan ng Panginoon, minamahal ng Panginoon, kung gaano karami yung promise niya. Kaya hindi nalulungkot yung taong nagbabasa lagi ng Bible, di ba? Kaya malalaman mo, ba't ba ako nalulungkot? Kasi nagpabaya ka na sa pagbabasa mo ng Bible. Kaya sabi nga ni Jesus sa John 17:13, sabi niya, "But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves." Sabi niya, sinasabi ko itong mga salita ko to, nang sa ganon, magkaroon kayo ng kagalakan. Kasi nga, yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ayan yung source talaga ng joy. Di ba? Kaya sabi nga daw na everyday, ayan, dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible natin at nagpipray. Pag may time na nalulungkot ka, sabihin mo, pag magbabasa ka ng Bible na, "Lord, tulungan niyo po ako ngayon, na kausapin niyo po ako sa babasahin ko." Di ba? Ayan nga, kasi nga, kung gusto natin na mag-increase yung joy natin, magbasa lang tayo na magbasa ng salita niya. Pangatlo, na joy stealer naman ay forgetting to pray. Yan, kapag talaga nalilimutan na nating manalangin, makipag-usap sa Panginoon, di ba ganun naman talaga? For example, sa mga lahat naman ng uri ng relationship, kapag hindi na sila nag-uusap, nagiging malayo na sila sa isa't isa. Nagiging malungkot yung relationship. Kaya, di ba para sa atin din, ganun din, nalulungkot tayo kasi si Jesus yung source of joy. Pero kapag lumalayo tayo sa Kanya, nawawala na rin yung kagalakan natin, di ba? Kasi hindi natin pinaprioriting lumapit doon sa bigay sa atin ng kagalakan. Sabi nga sa John 16:24, di ba? Sabi diyan, "Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete." Sabi niya, humiling kayo sa akin, mag-pray kayo. Nang sa ganon, yung kagalakan nyo maging puno. Di ba? Mapuno yung ng kagalakan. Kaya minsan tayo, imbis na matuwa tayo, nag-aalala kasi iniisip natin yung mga problema. Pero kung ilalagay natin sa prayer yon, di ba yun yung sinasabi na pag nag-aalala ka, ipag-pray mo na lang. Sa ganon, magkaroon ka ng peace that passes all understanding. Kaya di ba tayong mga tao, lagi tayong nauubusan ng resources kapag sa sarili lang tayo nakadepende. Pero sa Panginoon, di ba, kung lagi tayong tatawag sa Kanya, hindi siya nauubusan kasi unlimited yung kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga, di ba, sa Matthew 7:7, "Ask
and it will be given to you, di ba? Humiling ka lang sa Panginoon, bibigyan niya yan. And sabi nga sa James 4:2, kaya ka wala kasi hindi ka humihingi. Pero yun, sinasabi niya sa atin na mag-pray tayo, humiling tayo sa ganun mapuno tayo ng kagalakan. At sabi nga dito, don't let sin, wag nating hayaan yung kasalanan, yung mga neglect ng Bible and prayerlessness. Ito lang yung magnakaw, di ba, ng kagalakan natin. Kundi, dapat ay wag nating kalimutan yung mga importanteng to. Kasi ito yung, kung gusto mong sumaya, di ba, yan, gawin natin lahat yung mga bagay na to, yung pagsunod sa Panginoon. Kasi God wants you to have joy. And the joy of the Lord is my strength. Nakapag, di ba sabi sa kanta, kagalakan mo'y kalakasan ko, di ba? Nakapag naluluwalhati ang Panginoon, natutuwa siya sa buhay natin, ang nangyayari, lumalakas tayo, di ba? Kaya sabi nga daw, sino sa inyo nakakita, yung makina na ayaw, ang hirap ipihitin, pero lagyan mo ng oil, dumudulas na siya, di ba? Kagaya doon sa gate namin. Kailangan lagyan ng oil kasi napakatigas pagka ginanon mo yung sa gate. Sabi nga daw, yung joy lubricates the machinery of life and makes everything run smoother. Nakapag yung joy, ayan, parang ito yung nagpapasmooth ng buhay natin. Parang dumadali yung buhay natin kasi nga, may kagalakan, di ba, galing sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, a joyful Christian is a strong Christian. Di ba? Kaya kapag alam nyo, lagi kayong masaya sa Panginoon, yung kagalakan nyo, laging nasa Panginoon, nagiging strong din kayo. Di ba? Kaya yan yung dapat nating gawin. Everyday, mag-decide ka, magiging malungkot ba ako ngayon o magiging masaya ako. Pero di ba sabi nga daw, it is a choice to rejoice, di ba? Na-choice mo yan. Kung magiging malungkot ka ngayon, choice mo kasi yun. Pero kung gusto mong sumaya ngayon, choice mo rin yun. Pero di ba, ang gusto ng Panginoon sa atin, everyday, maging joyful Christian tayo. Yung joy kasi, di ba, iba yun sa happiness. Happiness, depende sa happening. Pero ang joy, nakadepende sa Panginoon na kahit pinagdadaanan tayo, masaya pa rin tayo. Sabi nga daw, Satan has a harder time tempting the man who has joy in his heart. Alam niyo ba, mahirapan na ng kaaway na itempt kayo kapag laging punong-puno yung puso nyo ng kagalakan sa Panginoon. Na si Lord talaga yung first love mo, siya yung laging kagalakan ng buhay mo. Ayan, kaya yung kaaway naisip niya, paano ko ba matitira tong tao na to? Laging punong-puno to ng joy, gustong-gusto umattend, gustong-gusto magbasa ng Bible, gustong-gusto mag-pray, gustong-gusto mag-worship. Ganun. Kaya nahihirapan yung kaaway itempt yung mga taong ang joy talaga ay ang Panginoon. Yan, sabi nga, a joyful Christian is a witnessing Christian. Alam nyo ba, ang malalaman din na punong-puno kayo ng kagalakan kapag nag-share kayo ng gospel. Kapag nag-share tayo sa iba ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kapag nag-evangelize tayo, meaning, nag-uumapaw yung kagalakan ng Diyos sa'yo. Kasi because He has something exciting to share with others and they can see the difference. Diba? Na kasi may ginawa ang Panginoon sa buhay ko. Alam mo ba, si Jesus yung tumulong sa akin maging ito. Diba? Kaya, meron kang laging i-share kasi nga, joyful ka sa Panginoon. Kaya sabi nga naman, dito naman, now let's talk about how to share your joy. Ngayon, paano naman natin i-share yung joy natin? Alam niyo ba, may dalawa daw na pinaka-importante. May dalawang, kailangan itong mundo na to, pero short supply, kulang. Yan, ang dalawang kulang na yon sa mundo ay love and joy. Di ba? Alam niyo bakit, talaga naman, di ba? Kulang na kulang ng love yung mga tao ngayon. Kaya kahit elementary pa lang, grade 3 pa lang, nagbo-boyfriend na. Kasi kulang sa pagmamahal. Parang sinasabi, okay na to, huwag nyo na akong anuin, buti nga may nagkagusto pa sa akin eh. Di ba? Parang yung ibang mga tao, kahit sino na lang, kasi nga, basta at least may nagmahal sa akin. Huwag nyo na akong anuhin, buti nga eh, may nakapansin pa sa akin. Di ba? Ganun ka-wow yung mga tao sa pagmamahal na kahit sino na lang, tsaka pasok ng pasok sa mga relationship na hindi pinag-isipan. Kasi nga, ganun sila kalonging sa love. Ganun din sa joy, di ba? Na pakibalik. Ayan, ganun din yung joy na kulang yung mga tao sa joy, di ba? Kasi, yung parang ang dami nilang pinupuntahan na mga lugar na pwede silang sumaya, ang dami nagda-download nga ng apps na mga games. Kasi doon mo makikita ang lungkot nila. Kapag nagmamarathon ka na rin ng mga palabas sa TV o sa internet, doon mo malalaman ang lungkot-lungkot ko na pala. Kasi inilalagay mo na lang yung joy mo. Parang naghahanap ka ng saya. Doon sa mga comedy, nanonood ka ng Wow Mali. Kasi sobrang lungkot mo na eh. Nanonood ka na lang kung ano-ano ng Telebaba, Chapter 1, Chapter 2 ng mga palabas, Episode 1 pala. Episode. Das, download ka ng pinball, download ka ng Minecraft, download ka ng mga kung ano-ano. Kasi wala eh, parang lungkot na lungkot ka sa buhay, di ba? Pero alam nyo, kapag binalik natin talaga yung sarili natin sa Panginoon, na si Jesus yung maging source of joy natin,
mawawala yung kakulangan na to, di ba, ng love and joy. Pero, ayun nga, di ba, ito talaga ang pinakakailangan ng mundo, yung love and joy. Na sabi nga dyan, na maraming mga tao, wag nyo na lang papakita yung may pin na yan. Nakalimutan ko tanggalin eh. Ha? Wag nyo na lang pakita. Ayan, tapos yung sabi nga, maraming mga tao na hungry sila sa love, na marami daw na everyday sa school, sa trabaho, dyan sa paglabas mo pa lang, marami kang makakasalubong dyan na mga tao na kulang sila, gutom na gutom sa pagmamahal. Yan, kaya sabi nga daw, di ba, dapat tayo mga Christian, maging full tayo ng joy and love. Nang sa ganon, di ba, mag-deserve sila na, ano bang meron sa'yo? Kagaya nga nung sinabi ni Verna nung nakaraan, na may classmate daw siyang irita sa kanya. Kasi, ba't nagsayang ba lagi? Di ba? Nakakatuwa masabihan ng ganon. Kasi, ibig sabihin, nakikita nila na may joy ka sa lahat ng pagkakatao, di ba? Na di ba, tayo rin, na dapat tayo yung mga Kristiyano na punong-puno ng gano'n. Nang sa gano'n, ma-attract sila sa atin. Kahit ngayon di ba, pag nag-care group tayo, sinabi ko na sa inyo yun nung nag-meeting tayo, na kayo talaga gagamitin ng Panginoon sa pag-share ng gospel. Sa pamamagitan lang ng buhay nyo na pinapakita nyo na masaya kayo sa Panginoon, way na yon, di ba, para sumama sila sa inyo. Kaya sabi nga dito, how do we share our joy? Paano? Kundi sa ating attitudes. Nasi-share pala natin yung joy natin sa attitude. Sabi nga, we can't hide joy once it is in our hearts and running over. Alam nyo, hindi nyo daw kailangan maglagay ng karatula dito. Ang saya-saya kong tao, napakasaya kong tao. Hindi mo na kailangan mag-status ng feeling joyful, feeling ako ang masayang tao sa mundo. Hindi mo na kailangan alam mo ba ang saya ko ngayon? Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin. Kundi, kung ang isang tao talaga ay punong-puno siya ng kagalakan ng Panginoon, sabi daw, it will run over, mag-uumapaw siya sa'yo. Di ba? Yung kagalakan na yun sa puso mo. Kaya, ang isang tao na talagang ang joy niya nasa Panginoon, talagang maglalabas sa'yo yung kagalakan na yun. They will see it in our attitudes and actions. Di ba? Kagaya nga rin yung pagiging masayahin din ni Jillian, di ba? Yung gano'n na pwedeng magamit ng Panginoon yun sa pagdadala rin niya ng mga kaluluwa kay Lord. Kasi nga, napakalaking attraction nung laging masayahin. Tapos, ayun nga, may nilagay ba akong kanta? Di ba sabi nga sa kanta, naituro ko na ba yan sa inyo? Di ba sabi dyan, I have a peace in my heart that the world never gave me, and a peace it cannot take away, an everlasting peace, and I know that it's near to stay. My heart is bubbling over with the living water, and I'm happy that I can say I'm thrilled and filled with the joy of the Lord since I found the way. If you could meet the Lord and really know the Lord, then you would love the Lord and you feel the way I do today I have. Diba na, dahil nga may peace ka, pakibalik nga yung lyrics na yun, sabi, my heart is bubbling over, talagang yan sa'yo, nagbabounce, diba? Talagang yung joy ng Panginoon nandyan, and I'm happy that I can say, I'm thrilled and filled with the joy of the Lord. Diba? Na dahil natagpuan mo si Jesus, puno-puno ka ng kagalakan. Kaya kung sa atin dito, diba, na kung nawala na yung kagalakan nyo sa Panginoon, sana bumalik yon. Naalala nyo yung time na una kayong naligtas. Dapat hindi lang yun una, kundi manatili sa atin yung kagalakan ng Panginoon na tuwing nandyan ka, sumasaya yung buong church. Kapag uma-attend ka ng group, ikaw yung pampasaya sa grupo nyo. Diba? Kasi parang ganun yung ginagawa, diba? Na pag punong-puno tayo ng kagalakan, nahahawa rin yung iba sa atin. At, yan, diba? At diba tayo nga bilang Kristiyano, alam natin pinapanood ng mga tao yung buhay natin. Dahil alam naman natin yun na pinapanood nila tayo, magpapansin na kayo. Isipin nyo, ipapakita ko sa kanila na masaya talaga ang buhay sa Panginoon. Dapat ganun yung gawin natin. Kasi, diba, sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng joy, gugustuhin na rin nila maging Panginoon yung Panginoon natin. At minsan nga daw, gumagawa talaga ng problema yung mga unbeliever, gagawan ka talaga ng isipin nila, susuntukin ko tong Kristiyano na to, tignan ko kung papatol sa akin. Diba? Minsan, sasadyain talaga nila yung gawin para, wag na nyo nang pakita tong mga words. Nakalimutan ko tanggalin yan. 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 Tapos yun nga, yun nga na, ayun. Tapos yun, yung mga, yan. Kaya, pag inisip natin, minsan ng mga nakaraan nga, ang daming mga gumawa sa amin ng mali. Pero sa isip ko, sabi ng Bible,
render good for evil. Parang, wag kang, oo, tama, wag kang gawawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Parang 3 times may mga gumawa sa amin ng mali, pero lagi ko ina-apply, hindi ko sasamaan ang ugali to. Hindi ko to ipopost, hindi ko sasabihin na mga scammer to, ganyan. Hindi ko sasabihin na nandaya to, mga to, gano'n. Parang ipagpapasa Panginoon mo na lang talaga. Kaya doon nila makikita, may nagsabi nga kay pastor na, pero thank God po dahil mabait kayo. Kasi kung tutuusin, pwede na namin silang, di ba, talagang dahil sa mga ginawa nila. Pero dahil tayo, alam natin may Panginoon tayo, si Lord na yung lalaban para sa atin. Tapos yun din, ayan, di ba, kaya kapag pag may ginagawa rin tayo sa trabaho natin o may ginagawa tayong paglilingkod sa Panginoon, pero pag ginagawa natin to ng may kagalakan, doon natin na-share yung joy sa iba. Kaya kasi sabi ko nga kanina, yung mga tamborin natin, dapat balik nyo pa rin yung dating ngiti nyo. Di ba, yung mga flag natin, tapos yung mga music team, at lalong-lalo na yung mga kumakanta dito sa harap na talagang pakita natin yung kagalakan ng Panginoon kasi nahahawa yung iba sa joy na meron tayo. Ayan, tapos, ayun, kaya ang maraming mga tao talaga kailangan ng love and joy, kaya naman dapat makita yun sa mga buhay natin. Kahit na may mga na-encounter tayong ang hirap mahalin, pero yun, ang sinasabi pa rin ng Panginoon sa atin, mag-win tayo ng kaluluwa, di ba? Hindi yung patulan sila, hindi yung parang i-offend sila. Ayan, tapos, ayan, bawat araw, di ba, ng buhay natin, pwede tayo maging thankful sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya, kung gusto natin daw na maging masaya tayo, isipin din natin yung mga bagay na magpapasaya sa iba. At pag ginawa natin yon, mapupuno tayo ng kagalakan ng Panginoon. Di ba yung JOY, JC Jesus, siya muna nating love, o others, kapag pinasaya natin yung iba, happiness means more to others, di ba? Babalik din sa atin yung ganong kagalakan. Kaya yun, dito naman sa church cheerleaders. Ayan, kaya gusto ko lahat sa atin ay magkaroon ng kagalakan. Kasi nang sa ganon, bawat isa sa atin dito sa church, pwede tayong maging cheerleader. Hindi ka ba naging leading servant? Hindi ka ba naging servant leader? Hindi ka ba naging song leader? Pero alam nyo, pwede kang maging cheerleader, di ba, ng church. Na napakalaking factor ng ginagawa ng mga cheerleader sa church. Kasi sabi nga dito, many churches are in need of what every football team has. Yung mga football team, lagi silang may cheerleader. Alam nyo ba, kahit natatalo na yung team, sa basketball ba may cheerleader? Diba? Meron, diba? Kapag matatalo na yung team na to, alam nyo yun, alam nyo na talaga sa sarili nyo, talo na kayo. Pero yung mga cheerleader, grabe maka-cheer. Go! Hinebra! parang grabe parang sa isip ng mga player, matatalo na nga tayo, pero grabe yung pag-cheer sa atin. Kaya sa isip nila, galingan na natin, kaya pa to. Ganon. Pero diba, sa basketball talaga, may ganon. May time na talo na talaga, pero biglang praise. Tapos may isang lamang na lang, 'di ba? Pero yung ending pala naka-isang lamang pa sila. Dapat talo na talaga sila. Yan, kaya dahil ganun yung nagagawa kasi ng pag-cheer, 'di ba? Kasi ang ibig sabihin, the job of a cheerleader is to tell everybody we're going to make it. Kunwari sa mga wala na ba mas maganda diyang mic? Ayan, yung mga sa light group natin, isipin nyo sa group nyo, sino yung laging cheerleader dyan? Kunwari sa grupo din po ng mga adults, alam nyo kung sino yung positive po lagi dyan, di ba? Kahit si Nanay Emmy, lagi, ano ka ba, Mare? Ano lang yan? Gara, kaya mo yan, di ba? Kailangan natin po talaga sa bawat mga grupo natin, meron talagang laging tag-encourage doon. Yung parang kahit anong problema mangyari, parang hindi siya na sumusuko. Ganon. Kailangan natin ng mga ganong cheerleader. Na no matter how bad things look on the scoreboard, yung score parang wala na, talo na eh. Pero hindi ka susuko. May nag-cheer pa rin, di ba? Sabi nga dito, yung English word daw ng comfort galing sa Latin words na ibig sabihin with, at yung fort naman, meaning strength. Ibig sabihin, pag sinabi kong kino-comfort kita, hindi lang kita tinapik na gano'n, oy, okay lang yan. Hindi gano'n lang. Ibig sabihin daw, someone who helps to give us the strength we need to keep going. Pinapalakas ka ng taong kino-comfort ka. Ganon. Na para makapagpatuloy ka. Sabi nga daw, ang encouragement daw ay parang peanut butter. Na pagka kinalat mo siya, tapos didikit siya. Diba? Kaya alam nyo, kapag ina-encourage nyo ang isang tao, imbis na mahulog siya, didikit pa siya lalo kay Lord. Kasi ina-encourage mo nga siya na magpatuloy. Kaya hindi siya mag-fall apart.
Yan. Tapos, alam nyo ba, sa mga bar nga daw, tingin nyo ba, bakit yung mga tao nagpupunta ng bar para lang ba uminom? Hindi daw para uminom kasi pwede naman silang uminom sa bahay nila, di ba? Pero pupunta daw sila sa bar para humanap ng encouragement. Kasi mga discourage yung mga nagpupunta dun eh. Para mag-aanoan sila na ikaw, ganyan-ganyan, gusto mo mag-happy-happy tayo. May tinatawag nga daw na happy hour sa mga bar. Kung binababa daw yung mga presyo ng alak, ganon, para daw mag-happy-happy yung mga tao. Parang sinasabi kasi ng mga bar tsaka nightclub na kung sa bahay nyo, sa trabaho nyo, hindi kayo masaya, dito sa bar, papasayahin namin kayo. Pero mali yun, di ba? Na dapat yung church, yung ganon. Yung sa church nang nagsasabi, sa bawat isa na kung sa bahay, sa trabaho, sa mga kaibigan mo, parang hindi ka masaya. Dito sa church, sasaya ka. Kasi lalapit ka, pagka nakakilala mo si Jesus, sasaya buhay mo. Dapat talunin natin yung mga bar tsaka nightclub na sabihin natin dito mas masaya. Kasi may joy talaga dito. Di ba? Kaya sabi nga daw, yung mga Kristiyano, dapat maging encourager tayo. Na pupunta pa ba sa bar yung mga tao para lang i-encourage? O tayo dapat mga Kristiyano na punong-puno tayo ng words of hope? Tayo dapat yung nag-i-encourage sa bawat isa. 'Di ba? Kaya yun, kailangan ibalik na natin yung pag-i-encourage, pag-cheer, 'di ba? Kaya sabi nga diyan, there are many discouraged Christians these days. May mga na-discourage dahil sa mga problema, may mga na-discourage dahil sa failure, na-discourage dahil feeling nila na fail nila ang Diyos o yung ibang tao. May mga naman nadi-discourage dahil meron silang pain, meron silang mga kakulangan. At yan, saka may mga Christian workers din na parang wala naman nangyayari sa mga paglilingkod ko kay Lord. Yeah, kaya sabi, yes, these are the days when many people are discouraged. Kaya daw ngayong time na to, tayo talaga dapat ay mas lalong nagiging encourager. Kaya nga di ba sabi sa Hebrews 10:24-25, nasabi dyan, habang paparating ang Panginoon, mag-encourage tayo, encouraging one another. Basahin natin sa Tagalog. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Di ba kaka-Feast of Trumpets nga lang, pinaparemind sa atin ito na malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya dapat kung alam nating humihirap na yung sitwasyon, malapit na bumalik si Lord, mas lalo tayo nag-encourage sa bawat isa. Kaya natin yan, magtuloy lang tayo. Mahal ka namin, kailangan ka namin. Kasama ka namin, tutulungan ka namin. Di ba napakahalaga na marinig yung mga ganong bagay, especially sa mga brothers and sisters natin in Christ, na dapat sila talaga yung mas lalong puno-puno ng encouragement. Kaya tayo daw ba, pag nagsasalita tayo, nakaka-encourage tayo o nakaka-down? Pero ang mga Christians, dapat tinutulungan natin yung bawat isa. Sabi nga, the church should be a place of heat that stirs people up. Dapat ang church, hindi siya puro chismis, yung parang puro issue, ganun. Puro may mga nangyari kay ganito, ganyan. Kundi dapat ang church ay nag-steer up sa atin na mas lalong lumakas, mas lalong magpagamit kay Lord. Sabi nga, people need to be encouraged in their Christian walk. Kailangan ng bawat isa ng encouragement sa takbuhin natin na to, na Christian life. Kailangan may mga nagsasabi, kung kaya mo yan, sasamahan ka namin, sabay-sabay tayo. Di ba, ganun? Kaya sometimes, parang iniisip mo, ang hirap kasi mag-encourage kasi ako, kailangan ko rin ng encouragement. Oo, pagka kailangan mo ng encouragement, nawa, may mga mag-encourage sa'yo. Pero sabi dito, but when you are not the person, kung hindi naman ikaw yung kailangan ng encouragement, sana you should be the cheerleader who encourages others on. Kung ikaw naman yung malakas ngayon, ikaw naman yung mag-cheerleader, di ba, sa mga kasama natin sa Panginoon. Para nang sa ganon, di ba, lahat tayo nagiging malakas at matibay. May kwento nga dito, yung 1996 na Olympics, yung Kerry Strug daw. Alam niyo yung tumatambling-tambling siya sa ere, gano'n, yung gymnast. Parang ang tawag ata doon, vault, yung pag gano'n. Tapos may time na kasi para, kailangan niya lang na sa talon niya, makuha niya yung score na kailangan para makuha na nila yung gold medal. So nakasalalay talaga yun sa talon niya. Tapos, so unang talon niya, yung ankle niya, ano ba yung ankle sa Tagalog? Basta yung sa may paa, nabali. So, umiyak siya kasi dalawang kinakaiyak niya. Umiiyak siya sa sakit, tsaka umiiyak siya kasi naisip niya, paano pag hindi ko naabot tong score na to, hindi namin makukuha yung gold medal. Pero alam niyo, suko na siya, parang inisip niya, paano na to, ayoko na. Paano na hindi ko na makukuha. Pero yung coach niya, ayaw tumigil. Go, kaya mo yan, nakiliniwala kung kaya mo yan. Ganun yung coach niya, hindi tumitigil. Para sa isip niya, ayaw na niya, pero dahil nakikita niya yung coach niyang cheer ng cheer sa kanya,
Sabi, parang nalimutan na niya yung sakit ng paa niya, kaya ginawa pa rin niya, tumambling pa rin sa ere. Ayun, at after nun, alam niyo ba, nakuha niya yung score na kailangan. Kaya nakuha nila yung gold medal. Sabi niya, hindi yun dahil sa kakayanan ko, kundi dahil sa nag-cheer sa akin. Kaya ang lesson daw dyan, yung encouragement, nagbibigay ito sa'yo ng, ay, nagbabago to ng performance mo. Kunwari, tatamad-tamad yung tao, i-encourage mo para sumipag. Kunwari, nagre-reklamo ka na ganito siya, ganyan siya. Kung gusto mo magbago daw yung performance ng isang tao, i-encourage mo siya. Kasi sa encouragement, nagbabago daw yung performance ng tao. Tapos, alam nyo ba yung geese? Ano ba sa Tagalog yung geese? Ayan, alam nyo ba, yung mga ibon na to, lumilipad sila ng pa-V. Bakit daw? V formation. Because it actually gives them 71% more efficiency in their journey. Alam nyo ba, kapag ganyan daw, suportahan sila, nakikita daw nila kung may nanghina na isang ibon. Ay, may problema yung isang ibon. O, yung dalawa dyan, samahan yon. Makikita nyo, pag may nanghina na isang ibon, may dalawa doon nahihiwalay para suportahan yung friend nila. Diba? Kaya, grabe, no, buti pa yung mga ibon may puso. Di parang ganun sabi ko, when one goose is in trouble, to leave and join the one goose until it can get back up in the air. Aantayin nila yung isa na yon na nanghina. Kasi they're committed to each other. Oh, di ba? Na talagang buti pa yung mga ibon marunong magmahal. Di ba? Kaya dapat may matutunan tayo sa kanila. Di ba? Na ganun sila magsuportahan sa isa't isa. Tapos may isa pang kwento dito. Intindihin niyo to, ah. Merong mag-ama na naglalakad sa beach. Tapos napansin ng bata, sabi niya, Daddy, ang daming starfish. Sobrang dami. As in, hundreds and thousands ng starfish ang nakakalat. Ang dami. Tapos alam nyo, kasi yung mga starfish, kapag wala siya sa tubig, ano mangyayari? Mamamatay siya. Kaya kailangan yung mga starfish, para mabuhay, kailangan nilang makabalik sa tubig. Kaya sabi nilang mag-ama, itapon daw nila yung mga starfish sa dagat para mabuhay. So, nagsisimula na sila itapon, gano'n. Tapos maya-maya, napagod na yung bata. Sabi niya, Dad, sobrang dami, wala nang kwenta tong ginagawa natin na to. Wala nang halaga to. Kasi, ang dami-dami niya, no? Ang dami-dami rin na mamamatay na starfish. Ano lang yung mga tinapon natin, binalik natin dun sa dagat? Wala namang kwenta. Pero sabi ng tatay niya, alam niyo ba? Sabi, his father said, it matters to the ones we pick up. Pero alam mo, walang halaga to para sa iba. Pero doon sa pinulot natin na starfish, may halaga yon kasi nabuhay yon. Nagets niyo ba yon? Na parang minsan isipin natin, ano namang magagawa kung mag-invite ako ng isa sa church? Isa lang yun eh. Ano naman mangyayari kung mag-one-to-one ako ng isa? Ano naman mangyayari kung gawin ko tong maliit na ministry na to? Parang akala natin, pag mga maliit na bagay, walang kwenta. Pero dun sa taong in-encourage mo, hindi mo sinukuan, mahalaga yung ginawa mong yun. Diba? Na para sa isip mo, di ko na kailangan batiin yun, di ko na kailangan regaluhan yun sa birthday niya. Marami naman naaalala dun siguro. Pero hindi, pag ikaw, parang mahalaga yun sa'yo, walang halaga yun. O sa ibang tao, walang halaga yun. Pero dun sa tao na aalalahanin mo, mahalaga yun. Diba? Parang dito sa mundo, isipin nyo, bilyon-bilyon na yung mga tao sa mundo. May kwenta ba kung may sharan akong isa? Kung ang dami rin naman napupunta ang impyerno, may halaga yon dun sa tao na siniran mo ng gospel. Na ikayo, di ba? Hindi ba kayo thankful na may taong nagtiyaga sa inyo, kaya naligtas kayo? Di ba na may nangungulit sa'yo, may mga nag-share talaga sa'yo at nag-effort para maligtas ka. Kaya it matters to the ones we pick up. Tapos sino din yung mga nalulungkot sa mga may pinagdadaanan? Tandaan nyo rin to, na the bumps are what you climb on. Di ba yung sa mga mountain climbing? Tingin nyo ba makakaakit kayo sa taas kung napaka-smooth ng bato? Wala, ang smooth lang. Gusto niyo, kapag, di ba, pag inisip natin, Lord, bakit ang dami kong problema? Ba't hindi na lang kasi naging smooth buhay ko? Pero alam niyo, kunwari, ito, makakaakyat ba kayo kung smooth lang yung bato? Di ba? Pero yung mga bumps doon, yung mga uka-uka ng bato, doon tayo kumakapit para makaakyat, di ba? Kaya minsan nagre-reklamo tayo, Lord, bakit ang dami kong problema? Pero ibig sabihin ng Panginoon, gusto niya mag-grow ka. Gusto ka niya mag-grow higher. Ganon. Sabi nga rin dito, there's no successful person whose life was free from problems and difficulties. Lahat ng mga taong naging successful, hindi naging smooth lang yung buhay nila. Kundi lahat sila may mga naging problema. Kahit naman sa Bible, di ba? Si Abraham, sinabi sa kanya ng Panginoon, dadaling kita sa lupang pangako. Pero pagkadating ni Abraham sa Kanaan, nagkaroon agad ng famine. Tapos nagka-problema pa siya doon kay Lot, yung sa pamangkin niya. Tapos nagkaroon pa siya ng problema nung inasawa niya si Hagar, na nagkaroon siya ng anak sa labas na Ishmael. Kaya parang sa isip niya, Lord, sabi mo dito ako, pero ba't ganito nangyari sa buhay ko? Ang dami agad problema.
Pero kasi sa part 'yan na ginagawa ng Panginoon, hindi talaga natin pwedeng matanggal yung mga ano na yon challenges kasi gagamitin yun ng Panginoon para makaakyat tayo. Gaya kay Joseph, 'di ba? Madali ba maging governor? Ang dami niyang pinagdaanan, 'di ba? Na binenta, inana ng mga kapatid niya, napagbintangan na ng rape, 'di ba? Ang dami niyang nakulong siya. Pero yun nga, nakita natin na part yon ng story para maging successful or mangyari yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Ganon din si Daniel, Moses, David, Paul, di ba? Na ang dami nila lahat pinagdaanan. Pero nakita natin, di ba, kung paano talagang ginamit sila ng Panginoon at nangyari yung kalooban ng Diyos sa kanila. Tsaka alam niyo ba yung Psalms 91? Alam niyo ba sa Psalms 91, 11 dyan, yung different kinds of dangers. Diba? Na sinasabi na ganyan kadamo yung kapahamakan, pero ang sabi ng Panginoon, poprotektahan niya tayo sa lahat ng yan. Diba? Kaya dyan ka talaga magiging thankful na alam mo, ano man pinagdadaanan mo, able si Lord na itaguyod ka sa mga yan. Sabi nga daw, God doesn't promise to remove the stones from the path, but He does promise to make them stepping stones and not stumbling blocks. May mga bato man, parang ang daming bato na mga challenges. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, magagamitin niya ang stepping stone para makaakyat ka. Di ba? He promised to help us climb higher because of the difficulties of life. Minsan yung mga bato daw pwedeng ganito, next. Pwede daw na magreklamo tayo, daming problema. Pwede daw yung bato na yun, sipain mo na lang. Pero masasaktan ka. Pwede daw na itulak mo, di ba, yung bato. Pero naisip mo ang bigat. Tsaka, pwede ka na lang daw mag-give up. Na bakit ganito yung mga pinagdadaanan ko, sobra-sobra na. Pero sabi dito, but the child of God does not have to stop or go back. He can use the rocky places in life as a stepping stones to climb higher. Nagagamitin mo yung mga bato na yun, na challenges na yun, para talagang makaakyat ka pa, para mag-improve lalo yung buhay mo. Sabi nga doon sa comics na, yung kay Charlie Brown, yung sa Peanut, sabi daw nung Lucy doon, sabi kasi ni Charlie Brown, dami-dami kong parang, ang dami daw niya mga failures, mga talo siya, ganyan. Sabi daw nung Lucy, remember Charlie Brown, you learn more from your defeats than you do from your victories. Di ba totoo naman, mas marami tayong natututunan sa mga time na may problema tayo, may mga pinagdadaanan, kaysa sa mga time na puro happy-happy lang. Kaya sabi niya, that makes me the smartest man in the world. Di ba? Kaya, ganon nga na alam natin, maraming tinuturo ang Panginoon sa mga buhay natin tuwing may mga problema tayo. Tsaka sabi dito, God knows how to balance our lives so that we have sunshine and rain. Di ba balance talaga si Lord eh? May ulan, may tag-araw, may calm, may storm, may iyak, merong pagtawa. Kasi kung ang buhay nga lang daw puro lungkot, hindi lungkot-lungkot lang, walang tawa. Kung puro tawa naman, nakakaloko naman yung puro tawa. Di ba? Parang yun, kung puro araw lang, ang lungkot naman, walang ulan, ang dry-dry, di ba? Kaya binalance talaga ng Panginoon ang lahat. Kaya hindi all the time parang happy-happy tayo. May mga time, dinadaan din tayo sa mga pagsubok. Pero sabi, the secret to climbing higher is to look away from yourself. Na hindi tayo tumingin sa sarili natin o sa mga difficulties, kundi tumingin tayo kay Jesus, di ba? Yun ang sikreto. Kasi, sabi nga dito, He knows where you are. Si Lord, alam niya kung nasan ka, alam niya kung ano nararamdaman mo, at alam niya kung ano yung kaya mong gawin. Ibigay lang natin to sa Kanya, di ba? At magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga rin sa kanta ng Collingsworth, ang ganda, yung He'll bring you through, sabi dyan, He'll bring you through whatever you face. There's not a problem too big or a mountain so high that nahihirapan ako sa tono ko. Sabi ulat. He'll bring you through whatever you face. There's not a problem too big or a mountain so high that He won't go with you. Walk by your side, He'll roll you over the time. When the storms threaten your very life, He'll keep His promise, my friend. He'll bring you through. Na ano man daw yung pinagdadaanan natin, kaya kang itaguyod ng Panginoon dyan. Di ba? Na walang malaking problema sa Panginoon, lahat kaya kanyang itaguyod. And sabi rin dito, the very rocks that seem like a barriers to human eyes will to the eyes of faith become blessing. Na yung mga iniisip mo na mga bato na mga pagsubok, darating yung time, makikita mo, blessing pala ng Panginoon yan. And sabi dito, if anybody face obstacles on the road of life,
It was our Lord Jesus Christ. Alam ni Jesus yan. Bakit tayo maglo-look to Jesus? Kasi alam na alam ni Jesus, di ba, kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Ang dami niya rin mga naging pagsubok, di ba, nung nabuhay siya sa mundo. Kaya sabi nga ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Dahil nga si Jesus, napagtagumpayan na niya yung krus, pwede tayong magtiwala sa Kanya na siya rin, itataguyod niya tayo doon sa mga problema na pinagdadaanan natin. Kasi siya, napagtagumpayan na niya yun. Kaya sabi, we are to look not at ourselves, our circumstances, our troubles, or the bumps in the road, but unto Jesus. Na kailangan nating magtiwala sa Kanya. Kagaya si John, yung sa Revelation, alam niyo yung kanta nating, Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Si John ang nagsabi niyan. Si John the Revelator. Yung sa nagsulat ng Revelation. Sabi, si John, alam niyo ba, nung sinulat niya yung Hallelujah for the Lord God Almighty reigns, nakakulong siya niyan. Di ba? Napakahirap ng sitwasyon niya. Pero sinabi pa rin niya, Hallelujah. Kasi si Lord pa rin ay Diyos. Sabi nga, no matter how dark the day, no matter how heavy the burden, John was able to look up and say, Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Na pag inisip mo, ang dami mong problema, pero pag inisip mo, si Lord Diyos pa rin siya. Kaya mapapapuri ka sa Panginoon gaya ni John, dahil alam mo, si Lord nagre-reign. Sabi nga, God is reigning today. He has not abdicated His throne and turned the universe over to the enemy. Ang Panginoon natin, He is still on the throne, di ba? Nakikita pa rin niya lahat ng mga bagay sa buhay natin. At kung naman parang mga nangyayari sa mundo na parang ang pangit na nangyayari, ganon. Pero alam natin, He is Lord, di ba? The Lord God omnipotent, all-powerful. Na siya pa rin ang may control ng lahat sa mundo natin. Kaya sabi nga, when you find yourself discouraged or worried or afraid, just remember that the Lord God Almighty reigns. Di ba? Na pag inisip mo na, oo, alam ko, kontrolado ng Panginoon ng lahat. Kaya doon ka nagkakaroon ng peace and joy, di ba? Kahit na namumuhay tayo dito sa troubled world. Kaya kagaya din ni Paul, alam niyo ba, si Apostle Paul, na magtatayo daw siya ng church sa Corinth, umpisa pa lang, magtatayo pa lang siya, may mga opposition na agad sa kanya. Pero yun nga, parang gusto niya nang sumuko. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, nagpakita si Jesus, sabi sa kanya, di ba, for I am with thee. Sabi, wag ka matakot, kasama mo ako, di ba? Kaya sabi dyan, the only thing we can depend on is the rule and reign of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kapag alam natin si Lord, Panginoon pa rin, siya pa rin ay hari ng mga hari, Panginoon na Panginoon. Kaya di ba, lagi talaga natin kinakanta yung because He lives, I can face tomorrow. Di ba? Dahil naalala mo na may saysay pa rin mabuhay. Dahil alam nating may Panginoon tayo. Natutulong sa atin sa everyday. Kaya sabi nga dyan, you and I need never fear the future. Huwag tayong matakot, di ba? Di ba? He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Di ba? Kasi alam natin, siyang Alpha at Omega, the first and the last. Si Lord pa rin ang may control ng lahat. At hindi nasa-surprise si Lord, di ba? Kapag meron tayong mga pinagdadaanan, di ba? Kundi alam ng Panginoon ang lahat na nangyari sa buhay natin. Kaya sabi sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. Sabi to ni Jesus, in the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Di ba? Kaya talaga naman, di ba, na sabi ng Panginoon, marami talaga mga pagdadaanan sa buhay, pero dapat yung kagalakan laging manatili sa atin, 'di ba? Sabi ni Lord, maging be of good cheer. Ipakita niyo may kagalakan kayo sa akin, 'di ba? Kasi yun nga, kapag tayo mga Kristiyano na puno tayo ng kagalakan, ng cheer, gusto ng Panginoon bawat isa sa atin maging cheerleader din tayo. Na marami tayong mga i-cheer na mga taong mga nadi-discourage at na mga parang pag gusto nang sumuko sa Christian life, pero nandun tayo para mag-cheer sa kanila, 'di ba? Na ang Panginoon din nandiyan para i-cheer tayo. Binigay niya sa atin yung Holy Spirit, 'di ba? As our comforter to strengthen us, 'di ba? Kapag nahihirapan na tayo sa buhay natin, pinangako ng Panginoon na palakasin tayo, 'di ba? At bigyan tayo ng yung love, joy and peace na 'yon, 'di ba? At nasa atin na 'yon through the Holy Spirit. Kaya sabi nga, the joyful Christian faces life without fear or complaint. 'Di ba? Na everyday nagtitiwala ka sa Panginoon, di ba? Ano man yung mga nangyari sa buhay mo, alam mo gagamitin niya ng Panginoon para mag-grow ka. Kaya joy is really a byproduct of a life service to God and to others. Yan yung JOY pa rin, talagang kapag si Jesus ang una sa buhay nating kagalakan, siya pa rin inuuna natin, lagi tayong sasaya. At pati na rin kung iniisip natin yung ikakasaya ng ibang tao, di ba? Sa paglilingkod natin,
talagang double yung joy. And if you start searching for joy, you will never find it. But if you surrender to God and do His will, joy will come to your heart. Diba? Kaya naman, tayo mga Christian, it's time, diba, na ma-remind tayo na dapat mabuhay tayo everyday, na puno-puno tayo ng kagalakan. Nang sa ganon, kahit hindi pa tayo nagsasalita, gusto na ng mga taong maging part ng church, maging part ng mga Bible study, maging part ng Christian life, diba? Ng mga life natin. Dahil nakikita nila yung kagalakan ng Panginoon sa mga buhay natin.